Hey guys, today magkakaroon tayo ng isang reaction video para sa isang sikat na sikat ngayon or nagva-viral ngayon sa social media. Ito yung teacher na galit sa kanyang mga estudyante. Tingnan natin at panoorin natin kung ano ba talaga ang nangyari. Ano yung masasabi natin afterwards. Alright, let's go. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. Ayun nga guys, no, galit na galit talaga yung teacher, no. Okay, first of all, I'm not here to condemn anybody or to make judgment on, her actions, or what she said. Pero siguro doon lang akong lulugar sa kung ano yung opinion ko kasi I also was a teacher way back when. Somehow medyo nakaka-relate ako sa kanya. Kasi putol naman yung video din, no? So hindi natin alam kung ano talaga nangyari, anong ginawa ng mga estudyante. Pero ang naabutan nating sitwasyon ay si teacher galit na galit, talagang as in galit na galit sa mga estudyante. Siguro feeling niya na disrespect siya, no, sa nangyari. But I don't know, meron bang nagsalita ng hindi maganda sa kanya, meron bang action na hindi siya natuwa or something like that. Pero pagbasehan natin kung ano yung nasa video, no. Okay, first of all, she is a teacher. I don't know how long she's been teaching. There are a lot of things na pwede nating tingnan na sa sitwasyon. Pag teacher ka kasi, expected sa'yo or expected talaga sa ating mga teacher na sobrang taas ang ating pasensya, and at the same time, tayo yung parang second na magulang ng ating mga anak, ng ating mga magulang, of course, ng ating mga estudyante, no? Hindi ba pwedeng magalit? Kapag nagalit, idedemanda ba? Pwede bang ireklamo? Hindi pa pwedeng pagalitan yung mga estudyante kapag hindi maganda yung ginagawa? Wala namang nagsabi na hindi mo pwedeng sawayin ang iyong mga estudyante kapag hindi gumagawa ng tama. Kasi guys, kapag ang isang tao, kahit sino mang tao, teacher ka o hindi, kapag galit ka, hindi mo nakokontrol ang emotions mo kung ano-anong nasasabi mo. And may tendency na may mga bagay kang masasabi na out of your control. And sa sitwasyon na nangyari sa kanya ngayon, dyan sa naka-live na video na yan, full of emotions kasi ang nakikita ko sa kanya, no, galit na galit And gumamit pa kasi siya ng mga words kagaya na hindi ako nag-board exam, something like that. Di ako nag-board exam para lang bastusin ng mga kagaya ninyong wala pa namang nararating sa buhay. Mag-board exam kaya kayo, ewan ko lang kung makapasa kayo, something like that, no. Para sa akin kasi yung mga words na ganun, ano na yun condescending na o yung parang pagmamaliit na sa mga tapos may sinabi pa siya hindi kayo matatalino or something like that. Hindi na maganda yon. I mean, for me, if I am one of the parents of those students, hindi ko magugustuhan. No? Kasi
Oo, kung ano man yung mga sigurong hindi magandang nagawa ng estudyante, pwede naman kasing kausapin ng maayos. Pwedeng ipatawag ang magulang siguro, or pwedeng dalhin sa principal for counseling and all those things. Pero to say those things is like a humiliation din eh. No? Again ulitin ko, I don't know what happened bago ang sitwasyon, bago siya nagalit. Pero regardless of that, what's caught on the video is she's so angry at those students. Syempre, ang mga tao, they will just react on what they see, di ba? Sometimes they won't actually check on what really happened before that. Kasi para sa kanila, they will judge a person base sa kung ano yung nakikita nila at natunghayan nila. Pangalawang puntos ko, siguro dapat hindi niya na lang ni-live, no? Hindi ko alam kung anong purpose niya, kung bakit niya ni-live yon. Ang purpose ba niya para ipaalam na ang mga estudyante niya ay hindi okay, o para ipaalam niya na meron siyang authority over the students? And I think yun yung kailangang alamin, no? Iimbestigahan syempre yan ng pamunuan. Pero when a person is angry, puno yan ng emotions, and dapat tumatahimik muna kasi lalabas talaga ang iba't ibang uri ng mga reaksyon. Pwede makagawa ka ng hindi tama, pwede makapagsalita ka ng hindi maganda. Siguro kumalma muna siya at medyo huminga, uminom ng tubig. But once again, what's done is done, and nakita na maraming tao kung ano yun. And kahit sino pa man din tayo, meron teacher man tayo o hindi, siguro ang pinakamagandang gagawin natin is i-control natin yung emotions natin, kasi pwede tayong makagawa ng isang bagay na pwede nating pagsisihan later on. And I hope may natutunan po tayo sa sitwasyon na yon. Maraming salamat. Have a great day.